Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglabag-labag na ta with evidence. Totoo ba ito, Kabibig? Nakita ko lang ito ha. I-share ito ng mga netizen at i-share din ito ni Sean Ferguson Fushiki, yung Japanese ba na ipinaglalaban si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron siyang i-share na photo na kung saan, naku, di ba si BPM nag-invite kay Putin, kay President Vladimir Putin sa isang programa sa Pilipinas. Inimbita ni BBM si Putin na bumisita ka. Tapos, sinabi ng mga tao, naku, delikado kasi si Putin may standing arrest warrant sa ICC. Tapos sa Pilipinas, pwedeng mag-aresto ng Pilipino na kung di umano'y may arrest warrant sa ICC. So kung pupunta si Putin dito, posible kaya ito ay isang trap ni BBM? Hala. Kasi powerful si Putin. Tapos, kung pupunta si Putin dito sa Pilipinas, is there a possibility na isa itong strategiya ni BBM? Pwede ang ICC at Interpol ay naka-ready na para sa arrest warrant ni Putin? Naku, kabibig, delikado yan. Naku, baka bumubumbahin tayo sa Russia. Ano ba kayo? Ano iisip nyo? Pero ito, kabibig ha, nakita ko lang ito at pinag-uusapan ito ngayon na kung saan sabi daw ni ICC Tomoko Akane, si Akane ba? Sabi niya, si Akana, sabi niya, the Philippines must arrest and surrender Vladimir Putin on the state visit in November. Hala, huy, totoo ba ito, kabibig? Na kung mag-state visit si Putin ngayong November, ay kailangan daw itong isurrender ni BBM. Arestuhin at isurrender ni BBM sa ICC. Huy, kinakalibutan ako kung ganito mangyayari, kabibig. Kasi delikado to. Pero kung gusto ni BBM na tawagin siya the most powerful president na mapakulong niya si Putin sa ICC at mabigyan niya si Putin sa ICC, diyan, posibleng maging powerful si BBM. Maraming hahanga sa kanya. Putin na yan ha, si Vladimir Putin na yan. Ang posibleng maipakulong ni BBM. Kung totoo man to, kabibig ha, kasi inimbita ni BBM. Tapos ang mga tao sabi, naku, delikado yung Putin kasi sa Pilipinas, pasok lang ang ICC. Pumasok, pwede magpadala ng arrest warrant, ang PNP, si IDG, NBI, lahat ng ahensya ay nagsama-sama katulad ni Bato. Si Bato nga, nagtatago ngayon. So, posibleng gagawin ni BBM, ng BBM admin, kung ano ang strategiya niya laban kay Putin. Delikado pag nagkaroon ng visit si Putin, sa kanyang pagtungtong lang sa Pilipinas or pagpunta sa programa, ay baka paglabas niya, doon na siya dadampuntin ng ICC. Delikado yun, kabibig, di ba? O eto, i-share ko lang sa inyo. I don't know kung it is really true or not kasi i-share ito ng maraming netizen niya. Ito, shinare ni Sean Ferguson Fushiki. If she really said so, this old woman must be out of mind and needs to resign now. Philippines is no longer a member nation. Anak ka. Ito kasi sabi ni Den Got Catholics, Tomoko Akana, president of the ICC, supposedly said the Philippines has a statutory obligation to arrest Vladimir Putin on a state visit and surrender him to the ICC. So, yun daw, naku po kung mangyayari yan. Sabi ni Jasmine Dizon, start of the war if Marcos will surrender Putin to ICC. And besides, Putin is not stupid to visit the Philippines. Hello. Philippines is now the satellite office of ICC, thanks to Mr. Trillanes from Jake M. Resende. Hahain your dreams na pupunta si Putin sa Pinas. Putin is not stupid to accept the invitation. He has numbers of trusted officials who can give advice to him. Ooh. If that happens, Philippines will enter a war with Russia. Uy, posible yan, kabibig. Posible talaga yan. Baka mabura ang Pilipinas sa earth. End of the Philippines.
He who did the unreasonable act to cover his own guilt must be the one who must be punished. Hala, ubus tayong lahat. O yeah. Now I get why Baby M invited Fafa Putin to come to the Philippines. Sige, try mo. Buwahaha. Sabi ni Mera Shelo Solasi. President Putin, he is smart like Tatay Din. Nuclear war, prepared man ng Philippines, all out na tahala. Kaya niya, kaya wag subukan, baka mabura tayo sa mapa. Hala. Ito pa the Congress of the Philippines are now preparing a program budget for the arrest of Putin and turn over to the Hague. Hoy, totoo ba to, kabibig? Ano mga sinasabi ng mga taong ito, mga komento nila? Pero nakakatakot naman to. Nakakatakot mga ganitong chika-chika, kabibig ba? Nakakatakot naman yan, kabibig. Parang natakot ako na, for example, mangyayari ito mangyayari talaga to na pupunta si Putin kasi inimbita kasi ni BBM. Inimbita ni BBM. Parang nakakatakot naman to, kabibig. Parang ako'y natakot para kay Putin or ako'y natakot para sa Pilipinas. 'Di ba? Nakakatakot talaga, kabibig. Kasi baka, end of the Philippines na. Pero, baka hindi yan plano ni BBM. Baka ang gusto lang ni BBM ba na magpunta si Putin sa Pilipinas para makita niya kung ano ang pwedeng gawin niya sa Pilipinas for projects, investments. Baka yun, kabibig. Pero, tawag doon. Pero kung about sa ICC ipapadakip, parang delikado naman yun. Nakakatakot yan, kabibig. Nakakatakot talaga yan. 'Di ba? Ay, naku. So, ikaw, kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Ano ang iyong komento hinggil dito, kabibig? Kung tinggal sa issue? Oo. Ayan, Tomoka Akana, the Philippines must arrest and surrender Vladimir Putin on the state visit in November. Totoo kaya sinabi niya to? Ay, nakakatakot naman yung mga ganyang statement. Ay, nako, kabibig. So, ikaw, kabibig, ano ang iyong komento, mga kabibig? Ang latest na ngayon sa ICC kay Tatay Digong, mga kabibig, sabi nila si Tatay Digong hindi rin a-attend sa sa pangalawang tawag dito hearing na ba o hearing na ba 'yan? Hindi hindi pupunta. Nagsulat na si Tatay Digong, mga kabibig, na hindi siya pupunta. And si Attorney Harry Roque naman ay talagang kumpiyansa siya sa bagong legal counsel ni Pangulong Duterte, mga kabibig. Oo, kumpiyansa siya, kabibig, na parang mapanalo nila at mapalaya si Pangulong Duterte. Ako naman, kumpiyansa din ako, mga kabibig, kasi ang talino niya, 'di ba? And in fairness naman talaga, parang hindi niya pinapabayaan si Pangulong Duterte. Yes, mga kabibig. Ganon kagaling ang pumalit kay sino ba 'yon? Ito Ito, kabibig, ang bagong parte ng legal team ni Pangulong Duterte, Kate Gibson. Share ko lang sa iyo ang engineer ni Attorney Harry Roque, si Kate Gibson, mga kabibig. Isa din itong legal counsel ni Pangulong Duterte sa ICC. Ang galing din, kabibig. Ito Kate Gibson, bahagi ng legal team ni Pangulong Duterte na nagtagumpay sa kaso ni Bemba sa ICC. Nagbigay ng payag si dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol kay Kate Gibson, ang bagong itinalagang associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Roque, si Gibson ay kabilang sa legal team na humawak sa depensa ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Democratic Republic of Congo. Si Bemba ay unang natulan na ICC noong 2016 dahil sa war crimes, yung ganon. Ngunit kaulan na ay napawalang sala matapos baliktarin ng Appeals Chamber ang desisyon noong 2018. Binanggit ni Roque na si Gibson ay makakasama sa lead counsel ni Peter Haines sa depensa ni Pangulong Duterte sa kasalukuyang kaso sa ICC. Para sa mga taga-suporta natin Pangulo, ang pagpasok ni Gibson sa legal team ay nagpapakita ng pagdaragdag ng mga abogado na may malawak na karanasan sa mga kasong dinidinig sa International Court. Sa ngayon, nanatiling nasa mga paunang yugto pa lamang ang pagdinig sa kaso ni PRRD
at inaabangan pa ang mga sumusunod na hakbang at desisyon ng Korte Suprema sa darating na buwan. O, ito kabibig. Nandito yata yun. Ito. Parang same lang kabibig ang content. So yun kabibig ha, yun ang Kaya hindi dapat na palagi na lang. Diba? So ikaw kabibig, ano ang iyong komento nga sa trending news na tungkol kay Tumoka? Katakot naman siya, te. Papunta ni Putin dito. Oh, arsuhin na yan. Ganon ka. Kalala? Ay, nako. So, yun ang kabibig muna ng ating Basilibag-Labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.